At siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra. At naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudyang sumasampalataya, datapwat Griego ang kanyang ama. Siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya, at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang amay Griego. At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesya'y pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na saysayin ang salita sa Asya. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misia, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinia, at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa Misia, ay nagsilusong sila sa Troas, at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo, na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Pagtulak nga sa Troas, ay pinunta namin ang Samotracia, at nang kinabukasay ang Neapolis. At mula dooy ang Filipos, na isang bayan ng Macedonia, na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma, at nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan, at kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. At isang babaeng nagngangalang Lydia, na mangangalakal ng kayong kulay ube, na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin, na binuksan ng Panginoon ang kaniyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kanyang mga kasangbahay, ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, "Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay, at kayo'y magsitira doon." At kami pinilit niya. At nangyari na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin, at nagsisigaw na sinasabi, "Mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan." At maraming mga araw na ginawa niya ito, datapwat palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, "Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya." At ito ay lumabas ng oras ding yaon. Datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinalagkat sila sa pamilihan sa harapan ng mga may kapangyarihan. At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, "Ang mga lalaking ito, palibhasay mga Hudyo, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan, at nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matwid nating tanggapin o gawin, palibhasa tayo'y Romano." At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila, at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas.
At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. Na nang tanggapin nito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Datapwat ng maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga imno sa Diyos, at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangakatakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangaririto kaming lahat." At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob, at nanginginig sa takot ay nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga latay, at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. At sila'y kanyang ipinanhik sa kaniyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, at nagalak na totoo pati ng buong sangbahayan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Datapwat ng umaga na, ang mga hukom ay nangagsugo ng mga sarhento na nagsasabi, "Pawalan mo ang mga taong yan." At iniulat ng tagapamahala kay Pablo ang mga salitang ito na sinasabi, "Ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pawalan. Ngayon nga'y magsilabas kayo at magsiyaon kayong payapa." Datapwat sinabi sa kanila ni Pablo, "Pinalo nila kami sa hayag na hindi nangahatulan, bagamat mga lalaking Romano, at kami ibinilanggo, at ngayon ilihim na kami pinawawala nila? Tunay na hindi nga, kundi sila rin ang magsiparito at kami pawalan." At iniulat ng mga sarhento ang mga salitang ito sa mga hukom, at sila'y nangatakot ng kanilang mangarinig na sila'y mga Romano. At sila'y nagsiparoon at pinamanhikan sila, at nang kanilang mailabas na sila, ay hiniling nila sa kanila na magsilabas sa bayan. At sila'y nagsilabas sa bilangguan at nagsipasok sa bahay ni Lydia. At nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila at nagsialis.